Good afternoon po. May mga questions lang po kami na ipapasagot sa inyo and sabi sa pananaw nyo po, ano ang masasabi mo sa mga kababaihan noon at ngayon? Masasabi ko lang sa mga kababayan noon at ngayon is that noon they were not given the rights to protect themselves or even to stand up for themselves. But in the present moment, women have the chance to become independent and to also stand up for themselves, defend themselves, and earn money. yes, true. Pangalawang tanong po, paano nagkakaroon ng diskriminasyon sa mga kalalakihan, kababaihan at may miyembro ng LGBT? Unang-una sa lahat, nagsisimula ang diskriminasyon if may intention ka talagang laitin ang isang tao. Nagsisimula yan if may conflict yung dalawang sides. Kunwari, ako bilang lalaki, pinaswitan ko yung babae. Siyempre, mababastos siya. Tapos, yun, mag-i-insult sila. Pati na rin, makikisali LGBT paglalaban yung ganito, ganyan. O baka, katulad nung kay Aura, sinabunutan niya para lang ipagtanggol yung friend niya. Or baka may hidden agenda si Aura, hinipuan niya siguro yung lalaki or something like that. Okay po, thank you. Yung pangatlong tanong po, sang-ayon ka ba sa same-sex marriage na ipinatupad dito sa Pilipinas? I think, yes, kasi total medyo marami na rin naman yung mga tao. Me, myself, marami akong mga kaibigan na parte ng LGBTQ. Siyempre pinagmamalaki ko sila. Bukod sa matalino na, may itsura pa. At saka marunong silang sumagot. Alam nila kung ano yung mga dapat nilang gawin at hindi nila dapat gawin. Okay po. Ikaapat na tanong, anong hakbang kaya ang dapat gawin gawin ng pamahalaan upang maiwasan ang diskriminasyon at karahasan sa mga kalalakihan, kababaihan at part ng LGBTQ? I think ang dapat gawin ng pamahalaan is bigyan sila ng environment na kung saan makakausap nila yung LGBT ng maayos. Kasi sa bansa natin, may malaking diskriminasyon talaga yung mga lalaki, babae, pati na rin yung mga bakla. Lalo na pag may may hindi nagugustuhan sa isa't isa. Pero ang magandang gawin ng government dyan, kunwari sa classroom, paghalu-haluin nila, hindi sila nagdi-discriminate katulad ng sex ng ibang tao or something like that. Thank you po. Yun lang po lahat. Thank you. Kung namin tanong, sa panahon natin ngayon, ano ang masasabi mo sa mga kababaihan noon at ngayon? Dati mostly sa bahay lang, pero ngayon mas mahilig na sa labas, yung gagala, mall, gimmick, gano'n. Pangalawang tanong po, paano nagkakaroon ng diskriminasyon sa mga kalalakihan, kababaihan at miyembro ng LGBTQ? Sa kababaihan, parang mostly sa bahay lang pag hindi sila nagtatrabaho, parang gano'n. Ikatlong tanong po, sang-ayon ka ba sa same-sex marriage na ipapatupad ito sa Pilipinas? Para sa akin, hindi, kasi parang taliwas ito sa paniniwala natin sa may kapatid, parang gano'n. Parang sa akin, parang hindi angkop yung gano'n, kasi nilikha yung babae tsaka lalaki. Sila lang gano'n. Parang gano'n. Ikaapat na tanong, anong hakbang kaya ang dapat gawin ng pamahalaan upang maiwasan ang diskriminasyon at karahasan sa mga kalalakihan, kababaihan at LGBTQ? Siguro halos may may batas naman para sa babae, yung parang mas pinano na yung batas sa sa rape, yung gano'n. Halos yun, wala akong masyadong maisip. Good afternoon po, ma'am. We are a grade 10 student po. We're from Bonifacio B. Romero High School. May mga katanungan lang po kami.
Unang katanungan po, sa panahon natin ngayon, ano ang masasabi mo sa kababaihan noon at ngayon? Sa noon, yung mga babae, masyadong formal, masyadong iba sila sa ekonomiya dati. Hindi kagaya ngayon na more on social talaga yung ngayon, tao ngayon, kaysa sa dati. Second question. Pangalawang tanong, paano nagkakaroon ng diskriminasyon sa kalalakihan, kababaihan at miyembro ng LGBTA+? Sa pagkawala ng respeto sa bawat isa. Pangatlo, sang-ayon ka ba sa sex-same marriage na ipinatupad dito sa Pilipinas? Para sa akin hindi. Kasi ang ginawa lang naman ng Diyos sa isang lalaki, isang babae. Sa isang, pares. Pang-apat, anong hakbang kaya ang dapat gawin ng pamahalaan upang maiwasan ang diskriminasyon o karahasan sa kalalakihan, kababaihan at LGBTQIA+? Bigyan ng tamang disiplina. Hindi lang ng batas. Siguro yung magulang din. Thank you po. Good afternoon po. May mga katanungan lang po kami na itatanong sa inyo, Nay. Sa panahon natin ngayon, ano po ang iyong masasabi sa kababaihan noon at ngayon? Malaking magbabago kasi yung kababaihan noon mahinhin, tapos hindi sila mahilig hindi pala balkada sa bahay lang. Sa ngayon kasi iba na ngayon konting lang nasa labas na, basta malaking pagbabago. Tapos may katigasan na rin yung ulo. Karamihan sa mga kabataan ngayon halos hindi sumusunod na compare noon tingnan mo lang yung mga bata noon, alam na kung ano yung ibig sabihin ng matanda. Pero ngayon, kahit lumuha na yung mata mo, wala, di ka mapansinin. Pangalawang tanong po, paano nagkakaroon ng diskriminasyon sa mga kalalakihan, kababaihan at member po ng LGBT? Kasi iba yung ko sa LGBTQ It's okay. Ayoko talaga yung mga Part po ng oo. LGBT. Kasi lang ang tao sa dalawa lang. Pasensya na ha. Nakalagay sa Bible, babae at lalaki lang. Kaya against ako dun sa Kasi yun lang ang ginawa talaga ng Diyos. Next question po, sang-ayon ka po ba sa same-sex marriage na Hindi. ipatupad dito sa Pilipinas? Hindi. Kasi nga, ang same sex, ano mangyayari sa kanila? Wala sila mag-ibubuong pamilya. Kung magkapareho sila ng hindi naman pwede yung ampon. Anong ibig sabihin? Hindi rin kailangan ka dugo mo talaga. Diba? Walang mabubuo. Hindi siya magiging pamilya, hindi ka mabubuo. Kung pareho kayo. Last question po, anong hakbang kaya ang dapat gawin ng pamahalaan upang maiwasan ang diskriminasyon o karahasan sa mga kababaihan, kalalakihan at LGBT? Hindi rin sa pamahalaan na ang yan sa magulang. Hindi rin natin pwedeng sa pamahalaan kasi nagsisimula rin sa magulang yung pagtuturo ng bata. Hanggang sa paglaki na sa magulang. Kasi katulad sa mga anak ko, yung mga anak ko makikita yung mga anak ko talaga, hindi ko bahay, school lang sila. Kahit na iniyayaya sila ng mga barkada nila, hindi sila sumasama kasi nasanay sila. Kasi pag ang magulang sinanay mo yung mga bata na yung may umaya lang sila kanilang mga kalaro, so gumugo sila, hanggang sa paglaki, nakakasanayan yun. Pero pag ang bata, pina-stay din mo lang sa bahay, hanggang sa paglaki, nakasanayan niya kahit anong yaya sa kanila, hindi siya sasama kasi nasanay siya sa bahay. Yun lang po yung mga tanong na pinapatanong po sa amin. Thank you po. Sige, thank you din. Thank you po. Sa panahon natin, ano ang masasabi mo sa mga kababaihan noon at ngayon? Pwedeng Tagalog or English. Same. Actually, right now yung status ngayon ng discrimination is maganda naman ngayon. Kasi mas na uplifting yung mga women ngayon Unlike dun sa dating panahon na hindi sila nakakapagtrabaho. While ngayon, halos same lang sila nung
sa men and women. So, when it comes to job, mas na-uplifting na yung mga kababaihan. Yun yung naano ko sa panahon ngayon and panahon natin. Ikalawang tanong, paano nagkakaroon ng discrimination sa mga kalalakihan, kababaihan at miyembro ng LGBTQ? So, una muna yun dun sa LGBTQ. Yung pinaka naisip ko dito firstly is yung sa CR, kung saan sila magsi-CR. So, kasi yung nasa isip nila is bawal mag-CR yung, for example, yung transgender na babae sa babae mismo. Yun yung one of the discrimination na nasa isip ko. And yung sa mga babae naman, syempre isipin ng mga lalaki na limited lang yung kaya nilang gawin. Konti lang, kaya konti lang din yung trabaho na nakukuha nila. Yun lang isa. Ikatlong tanong naman, sangayon ka ba sa same-sex marriage na ipinatupad sa Pilipinas? Ako honestly kasi I'm a Christian, kaya may paniniwala ako na hindi siya angkop sa sa bansa natin, lalo na ang Christian country tayo, kaya para sa akin hindi. Pero hindi naman ako agad sa mga tao na gustong mag-same-sex marriage. Ika-apat na tanong naman, anong hakbang kaya ang dapat gawin ng pamahalaan upang maiwasan ang diskriminasyon at kaharasan sa mga kalalakihan, kababaihan at LGBTQ? Firstly, yung dapat natin gawin is maging open-minded. Kasi gender doesn't matter kung ano yung kaya mong gawin. Hindi tayo nililimit ng pagiging babae, pagiging LGBTQ natin, or pagiging lalaki. So, dapat maging open-minded tayo sa lahat. Yun lang po. Thank you. Question. Sa panahon natin, ano ang masasabi mo sa mga kababaihan at ay noon at ngayon? Ang masasabi ko noon sa mga kababaihan noon at ngayon, kasi ngayon modern na tayo. So, iba-iba na yung kasuotan na sinusuot ng mga kababaihan, unlike noon, di ba? Barot saya, sa lalaki baro, tsaka sa babae saya. Masasabi ko lang, parang wala nang ngayon, wait lang, ito makapag-isip ko. Hindi na siya katulad ng dati na very formal. Kasi ngayon madi-discriminate talaga ang sa babae pag crop top, 'di ba, yung mga suot ganon, 'di ba? Kasi syempre maano sila ng lalaki, titingnan sila kasi base sa suot nila. Kaya doon na-discriminate ang isang babae. Pangalawang tanong na to. Paano nagkakaroon ng diskriminasyon sa mga lalakihan, kababaihan at miyembro ng LGBTQ? Iba't ibang mga diskriminasyon ng mga bawat natatanggap ng bawat isa. Sa mga kalalakihan, sa mga kababaihan at sa mga LGBTQ. Sa mga kalalakihan, siguro yung pagiging mayabang nila kaya sila nagiging nadi-discriminate. Sa ugali, lahat naman sa ugali minsan. Tapos sa panonood, tapos sa itsura, kaya tayo nadi-discriminate ang isang tao. Pangatlong tanong. Sang-ayon ka ba sa same-sex marriage na ipinapatupad sa Pilipinas? Oo, sang-ayon ako. Kasi everyone deserves to be happy and deserves to be loved. Di ba? Kasi gano'n na rin yung pinapatupad sa ibang bansa eh. So, parang magiging na rin sa atin. Hindi na imposible na maging mapatupad yung same-sex marriage siya. Ika-apat na tanong. Ano ang hakbang kaya ang dapat gawin ang pamahalaan upang maiwasan ang diskriminasyon at karahasan ng mga kalalakihan, kababaihan at LGBTQ? Sa tingin ko, gumawa sila ng content para dun sa mga nadi-discriminate, para maiwasan yung syempre sa batas din,
kailangan mapatupad yung batas na no discrimination para maiwasan yung discrimination sa Pilipinas. Sa panahon natin, ano ang masasabi mo sa mga kababaihan noon at ngayon? Ang masasabi ko noon, yung mga bata kasi hindi laging lumalabas at laging may respeto sa mga magulang nila. Ngayon kasi, laging mapaglabas tapos laging pinagmumura yung mga magulang nila, yung mga ganun-ganun. Wala silang respeto. Sang-ayon ka ba sa same-sex marriage na ipatupad ito sa Pilipinas? Oo naman, syempre party ako ng LGBT. Sana ipatapad na yan. Yes! Dapat gawin ng pamahalaan upang maiwasan ang diskriminasyon at karahasan sa mga kalalakihan, kababaihan at LGBT. Para sa akin, walang hakbang na kailangan gawin ang pamahalaan upang maiwasan ang diskriminasyon dito dahil una sa lahat, nabuhay tayong hindi perfecto at maraming mga taong makikigit ang puta at marami ding taong hindi nakakaunawa. Paano nagkakaroon ng diskriminasyon sa mga kalalakihan, kababaihan at membro ng LGBT? Nagkakaroon ng diskriminasyon ang mga kababaihan, kalalakihan or LGBT marahil ikaw ay may kapansanan, hindi nakapagtapos ng pag-aaral or sa lugar ng mga walang pinag-aralan. Dahil po, dahil sa fourth question na itatanong ko, sa panahon natin ngayon, ano ang masasabi mo sa mga kababaihan noon at ngayon? Yung mga kababaihan natin dati, hindi sila open para mag-work. Tapos, yung ano pa is sinusunod ng mga katulad sa ibang bansa. At sa bansa din natin, minsan na rin parang under tayo sa mga lalaki. Hindi tayo open, hindi tayo pwedeng magreklamo sa gusto ng lalaki. Kung ano yung gusto ng lalaki is wala tayong magagawa. Tapos yung mga babae ngayon, pwede na silang open na. Kumbaga, pwede na tayo. Alos pantay-pantay na yung lalaki at babae o LGBT naman. Pantay-pantay na tayo. Ikalawang tanong ko, paano nagkakaroon ng diskriminasyon sa mga kalalakihan, kababaihan at membro ng LGBT? Ang diskriminasyon laban sa mga kalalakihan, kababayan at iba pang miyembro ng LGBT ay isang malawak at seryosong isyu sa lipunan. Ito ay nagpapakita ng kawalan ng respeto at pagtanggap ng pagkakaiba-iba ng tao. Mahalaga na ipagtanggol ang karapatan ng bawat isa at itaguyod ang pantay-pantay na pagtrato at oportunidad ng bawat isa. Pangatlong tanong, sang-ayon ka ba sa same-sex marriage na ipatupad ito sa Pilipinas? Sa Pilipinas, ang same-sex marriage ay hindi pa legal na naipapatupad lang ang pagtanggap nito ay napakalaking isyu sa lipunan at may mga magkakaibang pananaw. Hindi ang ilan ay sumusuporta sa legalisasyon bilang isang hakbang patungo sa pagkakaroon ng karapatan para sa lahat ng tao, habang ang iba ay tutuloy kasi sa karaniwang ang paniniwala at kulturang tradisyon. Ika-apat na katanungan, anong hakbang kaya ang dapat gawin ng pamahalaan upang maiwasan ang diskriminasyon o karahasan sa mga kalalakihan, kababaihan at LGBTQIA+. Ang pagtugon sa diskriminasyon laban sa mga kalalakihan, kababayan at LGBT ay isang mahalagang tungkulin sa pamahalaan. Ang mga hakbang na maaaring gawin ng pamahalaan ay bibilangan ng pagpapatupad ng mga batas na naglalayong protektahan ang karapatan